So hello guys, so bago pa lang like, subscribe, comment, share at lagay na si playlist guys. Yun talaga ngayon, talagang it's hard to regret. Yun talaga na lahat na kahit nagugusto sa akin, talagang silang sala talaga yan. Yun talagang tumatagal lang na nananatili hanggang sa dulo. Yun na talaga, natitest mo kung totoo talaga yung pag-ibig niya sa iyo o hindi. Doon talaga yan matitest natin talaga yan. Kasi lahat tayo sinusubukan tayo eh. 'Di ba? Pa rin yung sa Israel na doon sa 40 years doon sa Israel. Yung talagang naniniwala kang God Yahweh, yung talagang love siya. Kahit naghirap na sila, kagutom doon sa disyerto. Basing yung talagang naniniwala tayo sa kang God Yahweh. Yung talaga na importante talaga yung pag-ibig natin ganun. Hindi nagbabago. May konting problema lang, kung hindi ba tayo makadasal konti, 'di ba? Yung talaga na yung talagang yung puso natin na puro lang reklamo, hindi makatiis, yung talaga nagpababagsak sa tao eh. May kunting problema, wala na, di na pwedeng ganito, diba? Yan talaga, patient is virtue talaga. Yung saka matiisin, yun naman talaga tinuturo sa panahon natin ngayon eh, sa buhay din natin eh. Bali spiritual persons sa spiritual life, another topics in life. Ngayon po ay January 22, 23, 2025. So ng gabi. So, yun lang din naisip ko na talagang kailangan mo talagang ano ka. Don't just be blind what you see. Kasi minsan nagandaan ka sa isang tao. Baka kayo na, 'di ba? Yun lang din na hindi na kagandahan na binabasihan ko, attitude, pag-uugali, saka yung gaano ba siya ka-loyal. Doon yan tinetest eh. Kasi kung dire-diretso ka nang maniniwala at saka yung taong dire-diretso, hindi ako maniniwala doon. Kahit maraming pera yan. Kasi sinetest natin yan yung yung talagang gaano katotoo yan. Yun talaga na nasusubukan ko, natitest ko talaga na it's not all about the money. It's all about the attitude. But you need the money, but is the attitude, the character talaga. Mapera man yan o wala, basta ganun ang ugali ay na mabait, yun talagang hanapin mo. Yun talagang hindi siya nagbabago sa may pera o wala. Yun talagang nananatili siya kung ano siya. Check mo na hindi siya talaga palabisyo. Kung palabisyo na mabait, bihira na lang yan. Swerte, 1 in a billion na lang yan. I-check mo rin na hindi addict yun. Maganda, baka maganda lang yan ngayon kasi madadalaga lang yan. Siguro ano-ano lang kakainin yun, tataba yun sa sakit, diba? Yun talagang maingat din sa katawan. Yun talaga kailangan inaaral yan. Kung wala kayong panahon na magsasama-sama, siyempre yun talagang ideal ko. Yun talagang hinahanap ko noon pa. Pero bago kayo maghanap sa isa't isa na magsama kayong dalawa, siyempre magastos yun. Kailangan mo talagang mag-business ka, diba? Halos mag-business ka na, pagod ka na, diba? Parang trabaho yun. Puyat ka dito, puyat doon, buhat doon. Para makasama mo lang ang asawa mo. Kung mag-abroad ka doon, malungkot ka, baka ano ng kapitbahay mo yun. O hindi tapat yung asawa mo, diba? Ganun talaga yan na be tested kung gaano ba talaga yan katotoo. Yun talaga na maganda talaga magsama kayo na develop through time. Na totoo talaga. Yun talaga na mga panahon talaga ngayon. Kailangan talaga hanap buhay. Pero sa ngayon, sa dami ng mga binata ngayon na lumalaki, nagka-graduate, maghanap ng mga trabaho ngayon, siyempre, kung walang alam, diba? Kung walang education, mag-asawa lang ng maaga at mabuntis ng maaga pa. Tapos, mag-abroad naman yan. Yun naman ang pangsamantala, mag-abroad doon. Bago ka mag-abroad, malaki ang gastos mo dito. Tapos, dito tayo sa reklamador, yung talagang society o realistic talaga, reality. Hindi talaga siya nabasin sa pera. Talaga kasi may pera ka na naman pero malayo kasi sa isa't isa. Maganda talagang tamang-tama lang. May pera ka na hindi marami, kasama mo siya kasi at nakikita natin yan sa mga karakter sa pag-ugali. Yung talaga na it's not all about the money, it's all about the character. Kung ano talaga ka,
Hindi ka nababago kung parang sa ginto. Mabagyo man yan, mainit, malamig. You stand all the test. Kung talaga ang tao na nakasama mo, nagmamadali masyado, ginagamit yung pera, manipulation ang tawag dun, na ginagamit nila yung pera. Mas maganda titignan mo yung background ng tao, kung may alam ba talaga yun, nagbibisyo pa talaga yun. Kahit ang bisyo na alak, sigarilyo, babad na yun. Lalo na samahan pa sa droga na bisyo. At kung in character, iba kasi yung in love ka sa person at iba yung in love ka sa character niya. Yung pagkatao niya lang, pogi lang siya, sexy, yun lang inabol mo, bata pag edad. Yun talaga na, kailangan talaga kay kaalaman. At saka masunurin, ano dapat gagawin. Kasi minsan, dahil sa galit nila, minsan, nabubulag sila anong dapat gagawin, na tama o mali. Di, ganun, di ba? Yung ayaw natin ng tao ma-pride, yung talagang fools ba? Kahit alam niya ng mali, papatuloy pa rin ng mali, di ba? Yun talaga, itetest natin yung tao. Hindi ka naman namamatay sa test. Yun talaga na, importante talaga kilalanin at alamin. Yun talagang sama-sama talaga yan. May mga worship time, mga lesson time. Kasi ngayon, puro, di ba, walang time, di ba, busy, pero may time sa showtime, sa mga TV, sa mga TV show, minsan sa Facebook, minsan sa YouTube, di ba, excuse me. Ganun talaga, di ba? Pero about sa life, paano mag-develop araw-araw, paano ma-develop na buong pamilya at masaya, wala eh. Diba? Paano ma-prevent yung mga problems, hindi eh. At lalo na yung mga pagpili ng tamang tao, madali lang mag-asawa doon, maghanap ka doon. Pero, yung talagang taong sasamahan mo na totoo talaga na sasamahan ka hanggang sa dulo, bihira na lang yan. It's so rare. It's so rare na talaga yan. Yan talaga na, yan talaga na mahirap eh. Mahirap mag-asawa, mahirap din maghiwalay. Kung napilitan ka lang doon na dahil sa anak nyo, yan talaga na, maganda talaga na quality na piliin mo. Hindi naman tayo sa perfectionist tayo. Kung titignan mo sa base sa mga experience sa ibang tao, sa Barangay LS pala, love story. Nakita ko na yun, na-set up ko na yung mga patterns eh. Diretso kilala agad, di ba? May pala kaibigan, masyadong ganun. Maganda talaga, may kaalaman ka sa love story, love life. Hindi lang dapat sa I love you lang yan, gaya-gaya ka sa TV. Di yan, fantasy lang yan sa TV, tignan mo sa TV. Parental guidance is just kang isip lang yan. It's just imaginary lang yan. Hindi yan totoong nasa TV. Tignan mo yan, mga ano lang yan, mga gawa-gawang storya lang yan. May mga totoong storya, konti lang. Yun talaga na, kung magbabase ka sa TV lahat, yun ang reference mo. Siyempre, sayang lang buhay mo. Mas maganda na, kung may problem tayo, base tayo sa Bible. Base tayo sa Old Testament, saka sa Proverbs, sa Psalms 1. Kasi yung mga tao ngayon, kung babase ka sa TV na magbibiro lang doon, wala lang yun sa kanila, di ba? Parang highlights lang sa kanila lahat eh. Pero hindi nila alam na bawal pala yung kumain ng baboy sa Bible. Hindi deep ang knowledge nila. Tapos, makita mo sa TV, nagbabaril-barilan doon, nagjojoan, nabuntis ng maaga. TV lang naman nakasalanan dyan eh. Nabuntis din ng maaga ng mga bata eh. Yung mga politiko, mga school, walang natuturo eh. Paano pumili ng tamang tao? Wala. Ang tuloy nangyari, marami nabuntis ng maaga. At nag-sex doon, nabuntis din. Magtrabaho na naman. Madaming ganun na nangyayari. Anong kawawa doon? Ang mga bata. Na huwag may papalit yung future mo sa kunting kaligayahan. Then, nabuntis ka lang na walang ama. Kasi yung pinili mo, adik pala yun. Gwapo lang. Walang karakter, diba? I love you lang. Then, habang ka nagsasama, nag-reliyo, alam mo na. Pattern na nag-reliyo na yun, masama na yun. Nanginginom doon. Hindi taga-simba. Hindi gumagalang sa nanay tatay. May mga ganong pamilya ganon eh. Na kami, hindi kami ganon. Biktima lang tayo. Yun lang din ng mga kapamilya ko. Yun na talaga na it's so hard to rare na
to choose the right one. Sa ngayong panahon, mahirap siya piliin. Hindi naman ako nagmamanipulate. Sa titignan mo sa sitwasyon, bihira na lang yan. Pero nakita ko na bihira lang yung loyals na smoker. Talagang yung attitude na yan, mahirap yan. Tapos yung hindi nagkakasakit, mahirap na lang yan. Sakit nga tayo, walang ang bisyo nga eh. Tapos walang pera, di ba? May stress ka sa kakaisip sa buhay, sa mga importante yung mga kinakain. Yun talagang gusto mo mag-asawa, pero yung society, yung sweldo mo, yung trabaho mo, patayan, yung sahod mo kunti. Then sinabi pa sa TV na saan ka maging masaya, mag-asawa ka na, magjowa ka na, di ba? May mga artista doon. Then pagkatapos, akala mong tuwang-tuwa ka na, akala na reality. Hindi yun, reality. Yung mga drama-drama doon, hindi ko naniniwala dyan kasi just katang-isip lang. Tinatago, alam mo na, may bias sa TV, mga media eh. Hindi naman talaga totoo yung nakikita mo dyan. Kung talagang sa totoong buhay, hindi talaga ganun. Yung talaga na kung wala kang alam, kawawa ka talaga sa sitwasyon ngayon. Magkasakit ka lang, magtrabaho ka doon, ang anak mo, magproblema lang, maghiwalay lang din. Wala namang gustong ganong buhay eh. Pero dahil sa lagi tayo nakakatutok sa TV, sa social media, puro lang galitan doon, puro away, puro duda, walang komunikasyon, walang pag-aaral, walang bonding time. Yun talaga na pumapasok ang temptation. Andun si Satanas, di ba? Ganon, depende lang yan sa tao mo, sa willingness or will mo. Paano mo labanan yung tintal. Eh kung wala kayong talagang panahon, hiwalay kayo sa isa't isa, mahirap yun. Pero being as malayo pa kayo, mas maganda na talagang loyal. Doon mo matitest talaga at mag-e-effort para sa iyo. Sa akin, maganda talagang makasama talaga kayo. Sa hirap ginawa, hindi pwede na basta ganun lang. Kasi yung mga tao ngayon, wala na eh. Basta jowa lang agad, may nangyari agad doon. Wala na silang pakialam, di ba? What if pala, love ka lang noon, immature yun. Wala talagang alam yun. Di ba? Mas maganda, hindi ako nagpapabayad ng pera, bayaran ng pera na gano'n ng babae. Talagang religious talaga at saka gusto ka. Nag-asawa ka, nagsasubmit ka. Nagpakumbaba ka sa sarili mo. Pero mas maganda na maglalove ka sa isang tao na love niya na yung si God Yahweh at saka love yung Bible. Hindi gumagawa ng masama. Yun talagang magandang kasamahin. Sasamahan mo habang buhay. Kung sasamahan mo puro masakit sa ulo, puro nagbibisyo doon, puro palabarkada, di ka talaga masaya. No? Yun talagang dahilan ng hiwalayan. Nagsusugal doon, nagmamanukan, para may kaibigan lang, parang hindi maganda siya. Yun talaga na bihira lang talagang ganun eh. Ngayon, mas unahin niya yung manok niya, may sugal niya, sariling gusto niya kaysa pamilya niya, mahirap yun. Talagang kung may pamilya ka, it's your responsibility na alagaan mo sila, susuportahan mo sila. Hindi mo sarili mo isipin mo. Wala ka ng time sa sarili mo kung may anak, asawa ka na. Diba? Kasi ang focus mo para sa anak mo na, diba? Kung may binata ka pa, may time ka pa sa sarili mo na mag-develop ka. Para pagdating ng asawa na yan at anak na yan, handang-handa ka na. Hindi pwede na pupunta ka doon na wala kang alam. Kasi hindi basihan sa pera yan. Diba? Kung gano'n mo masusubukan ang buhay eh. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa future. Pero at least ready lang tayo. Huwag lang mawala ng pag-asa at huwag lang manghina. Kasi ganun talaga yan ang process. The process takes time. Pero pag ganun yan na tawag ito, ang delayed, lagi nagkagulo, hindi masaya sa buhay. Yung talaga nagmamadali, hindi nakatiis. Mainipin ba? Daling mainip. Pero yung taong nagtitiis, talagang sunod na lang, di ba? Ganun ako eh. Noon pa sana ako nag-asawa, pero sinabi ko, sunod na lang, no? Baka sa future. Totoo talaga sabi na delayed gratification, hindi talaga diretsuhan. Makapag-isip ka ng maayos. Hindi yung nabulag ka ba sa decision mo, tama ba ito? Hindi. Kailangan talaga na may mga common sense ba?
common logic. Kasi sa panahon ngayon, kung wala kang alam, mabubulag ka lang sa sarili mong desisyon. Yun talaga na kailangan mong mag-aral. Hindi lang sa school lang yan, sa love life din. Excuse me. So si God Yahweh na talaga, yun talaga balot. Yun talaga ng buhay ngayon, talagang kailangan mong mag-isip. Hindi ka pwede padalos-dalos sa desisyon. Kasi sa nagmamadali at hindi nag-iisip, maraming na-scam. Kung nagbibisyo yan, nagsasigarilyo, ex yan agad. Hindi lang, susunod na, magbabago ko. Hindi, papakita yan. Hindi lang dapat sa pangako lang yan. Kasi minsan, may mga nagbibisyo, bihira lang yung susunod sa pangako nila. Pangako daw, hindi yan totoo. Bihira lang yan. Kung nagbabago siya, gagawin niya talaga. Hindi na talaga babalik. Ganun talagang totoong pagbabago. Yun talagang bihira na lang ang magbibisyo na magbabago para sa iyo. Yun talaga masasabi ko, piliin ang tamang tao. Di masama ang magmahal. Ang masama dyan, na-fall ka, naibig ka sa mga maling tao. At siguraduhin natin sa sarili natin na hindi tayo maling tao. Diba? Na walang trabaho, nagbibisyo lang doon, barkada doon, parang buhay binata lang, diba? Skandal lang doon, walang naisip na trabaho. Pag may trabaho, kunti lang sahod, walang plano sa buhay. Yun talaga ang gusto nila na okay lang, tawa lang doon. Pag may problema, tawang-tawa lang, diba? History lang. Hindi dapat ganun. We always make a good history. Diba? Na hindi yung pasaway doon, proud tayo sa ating mga bulakbol, sa ating kasamaan. Hindi dapat ganun. Papakita natin na self-show living. Hindi tayo mayaman, pero mayaman tayo sa pagmamahal at sa kabutihan ni God Yahweh. Hindi tayo yung doon na si Mia, ako, saan mo ko naririnig, saan ako napupunta. Wala kang maririnig sa akin ganyan. Ang pangalan ko, pinoprotektahan ko yan, inaalagaan ko yan. May sabi sa Bible na a righteous name is better than a gold. Daming pera doon, pero marami tayong ginagawang masama. Hindi tayo ganun. Ang mabuting kahit mahirap man tayo, tante, na tama yung ginagawa natin. Tama talaga na pag masyado ka nagmamadali sa pera, the love of money, at hindi ka marunong makontento, magsipag sa gusto mo, makagawa ka talaga ng masama. Pag gusto mong i-shortcut ang lahat ng bagay, na basta magtrabaho ka muna ng 10 years na sa ganitong buhay, pero kung mag-shortcut ka, gumawa ng masama, talagang hindi gaganda ang sitwasyon. Yun talaga na dahil sa love of money, you will be a sinner. Yun talaga na hindi makatiis, gusto na ngayon na, hindi magpaplano sa buhay. Kung ganun ang mindset natin, mag-iingat tayo sa ating sarili. Minsan, yun talaga na dahil sa ating mga masyadong nagmamadali, sa pera-pera na lang, di ba? Bahala na ibang tao, basta makapera lang ko, bahala na masama yung ginagawa ko. Pag ganun na, kung mag-iingat na tayo, yun talaga na piliin ang taong kasama mo. Kailangan mong bumasa, kasi pag mali ka nagbasa sa kasama mo, mali din lahat ang resulta. So, like, subscribe, comment, share, PPSWO. Thank you po. Mag-alas 9 na siguro ng gabi ngayon. 3 video, parang 1 oras. So, thank you po. PPSWO, thank you po. Like nyo rin itong video. Maraming salamat po. Okay, laban lang guys. Thank you po.